Hello, sabat ako dito kay Jim Paredes. Hindi ko maiwasan eh. Yung kinagigigil niya, kinagagalit niya doon sa mga bata na nagprotesta na Duterte. Sana hinayaan mo sila. Kasi nga may freedom of speech nga eh. Ilan lang ba naman yun kumpara sa inyong libo ata kayong nandyan. Sana hinayaan nyo na lang na huwag nyo nang pansinin. Basta magprotesta kayo, mag-rally kayo dyan ng EDSA nyo, revolution nyo, ano pa man. Sana hindi mo pinakita yung ugali mong ganyan. Kasi ang gaganda pa naman ng mga kanta mo. Ang gaganda pa ng mga mensahe mo. Pero yung mga kanta ng mensahe mo. Pero sa pinakita mo, kabaliktaran ng kanta mo. Alam mo, ang tanda mo na, Jim Paredes. Sana iniisip mo yung edad mo sa kinakausap mo. Ito ba itong mga batang bato? Ano ba pinaglalaban din nila? Okay, may pinaglalaban sila. Pero hayaan mo sila kasi hinayaan lang din naman nila kayo. Dahil tingnan mo, di naman sila ng gulo, di ba? Kawawa nga eh. Wala nga silang kalaban-laban. Yung isang tiyanak, nag-hysterical. Pinalayas hanggang sa nagkakasakitan na kayo. Maling-mali yun sa mata ng tao. Maling-mali yung ginawa nyo. Well, ano yung pinagsasasabi nyo na common sense, alam natin ang patayan dito. Common sense talaga. Tayo mga Pilipino, alam natin ang patayan. Well, tulad nga na sabi ko, dalawang tao masama. Una, may mabuting mga pulis, may masamang mga pulis. Diba? Ngayon, nung inano ni Duterte yung tokhang na yan, sinabayan ng mga, masasamang pulis. Kaya, alam mo kung tutuusin, alam nating mga Pilipino kung ano ang mga adik. Halos lahat sa atin. May mga kamag-anak na adik, may kapatid na adik, may pamangkin na adik. 'Di ba? Pero, alam din natin kung itong taong to masama o hindi. Tayo lang din nakakapagsabi, 'di ba? Pero pag sobra-sobra na, at kagaguhan na talaga, andyan na pumapasok sa utak nila kung ano-ano na. Kaya, para sa akin o karamihan, maganda yung ginawa ni Duterte. Maayos, hindi ka natatakot sa daan, ikaw mismo. Anuhin natin ang mga panahon noon, yung mga minamasaker, mga pinapatay, mga batang walang alam, mga batang paslit, mga batang nire-rape. Sino may kagagawa niyan? Matinong tao? Diba minsan nakadrugs, nakarugby o anuman. Ngayon, ayaw mo? Dahil pinapatay? Hello? Hindi naman talaga natin alam. Parang ganyan lang din ang pag-aakusan nyo kay Marcos, di ba? Pinapapatay ni Marcos ang mga media o ano man. Ganun din. Parehas lang ang pag-aakusan nyo kay Marcos at pag-aakusan nyo kay Duterte. Ngayon, sabi nyo, diktador si Marcos. Magiging diktador din to si Duterte. Bakit? Kasi kayong mga dilawan ang nagtutulak para maging diktador si Duterte. Sa palagay mo ba kung maski ako presidente, hindi mo ako pwedeng manduhan, hindi pwedeng ako sumunod sa'yo. Kundi, kung ganyan ka, alam kong marami kang mga katatatatat at gusto mo akong baliktayan at gusto mo patalsikin, magiging diktador talaga ako. Dahil hindi ko hahayaan na ang mamuno sa bansang ito ay triple pa ni Aquino. Sipin mo, di kayo nahiya? De Lima? Ano ba siya? Chief of Justice ba siya? Drug lord? Hindi ba kahihiyan ng Pilipinas yun? Imulat niyo mga mata niyo, uy. Nagbubulag-bulagan. Tama si Topacio. Kung gusto niyo ng laban, sa korte. Ilabas niyo ang mga ebidensya niyo. Kumbaga sa utang yan, ebidensya na nag-utang ka sa akin, ayan no, may kasulatan tayo, may ebidensya, wala ka, talo ka, yun si De Lima, wala siya mga nilabas ng mga ebidensya. Kaya ngayon, anong inaano yung mga dilawan, ha? Ano? Diyos mio, puro kayo media dito, media doon, si Kiko Matsing, sumugod pa kay De Lima na sasabihin niya, senador ako, bla 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 bla, ang yabang mo naman, alam mo, ang yabang-yabang nyo, nakakagigil kayo, yung parang,
parang may posisyon ka, parang ang yabang mo talaga pagka ano. Hindi ganun. Ano may pagkakaiba nyo ni Duterte? Senador, isang presidente na napakasimple. Bakit? Kaya siguro nang gagalaiti kayo kasi alam nyong may isang powerful na mahal ng tao, na binoto ng tao. Ngayon ang gusto nyo iluklok, si Lugaw. Na alam nyo kasing kaya nyong hawakan si Lugaw. Si Duterte hindi nyo kayang hawakan. Ngayon, maghintay na lang tayo maging diktador si Duterte kasi kayo mga dilawan, kayo ang nagpupush kay Duterte maging diktador. Diba? Yan naman ang gusto niya eh. Oh, wala kayong sinabing maganda kay Marcos. Lahat ng sinasabi niya, puro kapangitan, kapangitan, kapangitan. Lahat ng Aquino, ang gaganda, ang gaganda. Pero, simulat sa pool, tahimik ang mga Marcos. Bakit? Kasi may ganito sila eh. Pero kayo mga dilawan, lalo ikaw na, pangalan nito, Lugaw. Diyos ko, attorney ka pa naman, abogada ka pa naman. Baka matalino pa sa'yo yaya ko eh. Oh, si yaya nauutusan ko yan, sekretary ko na ano, pag pinalipad ko si Jenny, baka mamay palipad kita, padampot kita, pahulog kita dun sa ano, sa Mount Vesubio. Alam mo, harapin nyo na lang, tanggapin nyo na lang na si Dilima ay maraming buhay na sinira. Marami siyang kabataang sinira. Yan na lang. Ang bigat na nga ng witness. Si Dayan, hindi pa ba sapat yun? Malaking witness na nga si Dayan kasi lover niya yun eh. At si Dayan ang maraming may alam din. So, kumbaga sa asawa, syota ang pinaka-witness mo o asawa yung maraming hindi naman gago ang mga abogado ng Pilipinas. Para kasing ginagawa nyo yung korte ng Pilipinas eh. Parang ginagawa nyo mga tangang abogado ng bawat ano. Hello. Hindi naman lahat kayong mga dilawan eh, may mga utak. Tingnan mo nga si Lenny. Abogado ba yan? Ano ba mga naipasa niyang mga tawag dito, mga kaso? Ano ba? Sa search ko nga, ano bang mga naipasa ni Robredong mga kaso na baka nga siguro sa asawa pa ni BBM, wala pa siya. Yun talaga, abogada. Diyos mo yan kaya. Jimmy, kung gusto mo ng laban, ay maghahanap tayo ng BBM, Duterte at parte nyo. Sa TV na lang, para talagang televised, lahat makikita ng tao kung paano ano. Yun lang din naman pala gusto mo laban, gusto mo mag-rap tayo eh. Hanap tayo dyan sa kalsada lang, doon tayo sa EDSA. Masasali ako dyan, magsa-search din ako. Para pag sinagot kita may laban ako. Kaya, hinay-hinay lang ha. Respeto para marispetohin ka ng tao. So, BBM, DDS, bye-bye! Mr. Jim Paredes, mawalang galang na. Masyado lang ako naapektuhan doon sa ginawa mo doon sa bata kanina. Kung ako ba ang makakaharap mo, gagawin mo rin sa akin yun? Sasabihin mo rin sa akin yun? Look at me, look at me? Ilalapit mo rin yung mukha mo sa mukha ko? Nagtatanong lang ako. Sana wag magkaroon ng pagkakataon na magkaharap tayo. Tapos gawin mo sa akin yun. Alam mo, hindi lahat ng tao kaya mo. Hindi ko lang mapigilan na magsalita. Ngayon, pasensya ka na, hindi ako kasing galing mo pagdating sa pangalipusta o pagsasalita. Hindi yan ang style ko. Sobra lang ako naapektuhan doon sa ginawa mo. Kasi, matanda ka na. Pareho tayong matanda na. Showbiz ka. Pareho tayong showbiz. Napakapangit. Alam mo ang lumalabas? Ikaw yung duwag. I'm so disappointed. Kasi, kahit na hindi ko gusto yung gusto mo, igagalang pa rin kita eh. Hindi ko maubos maisip na magagawa mo yun. Sana, huwag mo na ulitin. Pero huwag kang mag-alala.
pag tayong dalawa nagkaharap, hihintayin ko lang kung gagawin mo rin sa akin yun. Ingat ka lang talaga. Kasi hindi lahat ng tao ay may pasensya. Hindi lahat ng tao ay kaya mo. Baka makatapat ka ng isang taong hindi ka sasantuhin. Maraming gustong maghamon sa'yo. Sayang. Gustong gusto ko pa naman ikaw noon. Kahit hindi tayo magkaibigan. Ang pangit eh. Parang wala kang pinagkatandaan.